Praise be Jesus Christ. Tuturuan ko po kayo yung madalas ko pong binabanggit pag nagsisimula ng pagninilay. Pag sinabi ko pong praise be Jesus Christ, ang sagot natin ay now and forever. Yung pong mga nagsisimba sa Santa Maria Goretti ay alam po ito. Mukhang tatlo lang naman. Praise be Jesus Christ. Sapagkat ang pinahahayag ho ng pari ay hindi ang kanyang sarili, kung hindi ang pagbibigay papuri sa Panginoon. Amen. Palapakan natin muna ang Panginoon sa ating pagdiriwang ngayon ng ating ikalawang gabi ng Misyong Pilipino at pagdiriwang din ng kapistahan ng ikalawang Santong Pilipino, San Pedro Calungsod. At alam ko, alam nyo, ng ating dalawang Santong Pilipino ay parehong migrante, parehong OFW. Ang ating unang santong, si San Lorenzo Ruiz, alam natin kung saan siya namatay o naging martir. Saan nga po? Saan namatay si San Lorenzo Ruiz? Ayan. So balik tayo sa Philippine history, ha? Sa Nagasaki, Japan. At ang ating pangalawang santo naman, na si San Pedro Calungsod, ay namatay saan? Ayan, balik ulit tayo sa Philippine history. Si San Pedro Calungsod naman ay namatay o pinatay, naging martir sa may Guam, sa may Tungon, sa Guam. Sino kaya ang pangatlong martir na Pilipino? Saan naman kaya manggagaling? May Japan, may Guam, at ano kaya yung pangatlo? Pakitanong nga ang katabi mo. Abu Dhabi ba? Mga martir, ibig sabihin ay nag-alay ng kanilang sarili para sa Panginoon, para sa pananampalataya. Yung kwento ni San Pedro Calungsod, siya po ay 17 years old lamang, 17 taong gulang. Kasama siya ng isang paring Jesuita, si Padre Diego San Vitores. Sila'y nagmisyon sa Marianas Island, na ang pangalan ngayon ay Guam. At pagdating nila doon, ay nagkatesismo, nagpahayag ng salita ng Diyos, nagbinyag. Kaya lang, mayroong isang lokal na chieftain doon o kapitan na hindi nagugustuhan ang binyag ng mga Kristiyano kasi ang tingin niya, ang tubig na ginagamit na pambinyag sa mga bata ay may lason. Kaya, nung makita niya na binibinyagan ng pari, kasama si San Pedro Calungsod, ang kanyang anak, o nabinyagan na ang kanyang anak, nung malaman niya ito, sinugod niya si San Pedro Calungsod at gayon din yung pari at kanilang sinibat. Pinagtanggol ni Pedro ang pari, kaya siya ang unang tinamaan ng sibat at unang nagbuwis ng buhay para sa pananampalataya. Si Lorenzo Ruiz namatay, napatiwarik na ang kanyang ulo ay nasa ilalim ng balon. At ano yung balon na yon? Hindi tubig ang laman. Ang laman ng balon ay ang mga dumi ng tao. Na-torture, pinahirapan, pero sabi ni San Lorenzo, 1,000 buhay mayroon man ako, iaalay ko lahat sa Panginoon. Si San Pedro Calungsod naman, kahit may kalayaan siya, kasi pwede siyang tumakas, bata pa siya, may pagkakataon na binigay sa kanya na makatakbo, pero hindi siya tumakbo. Sa halip, niyakap niya yung pari at siya yung nagbuwis ng buhay, naging martir para sa Panginoon. At tingin ko, lahat ng mga OFW
o lahat ng mga migrante, katulad ni Lorenzo at Pedro, laging may hamon at tawag ng pagsasakripisyo. Sakripisyo, sugat, at madalas ay pagkamatay. Hindi man tuwirang pagkamatay, pero ulit-ulit, araw-araw, ang isang OFW ay namamatay sa sarili. Mayroong araw-araw na pinagdadaanan siya na parang butil na nahuhulog sa lupa, na babaon at siya'y namamatay. Pero hindi para matapos ang kanyang misyon, kung hindi ang kanyang pagbubuwis ng buhay, ng pawis at dugo, ang kanyang mga sakripisyo na iniaalay ay umuusbong sa panibagong buhay para sa iba. Kaya yun po ang epekto ng isang martir. Nag-aalay ng buhay, pero nagbibigay buhay sa kapwa. Ang isang martir, kagaya ni Lorenzo, ni Pedro Calungsod, at ng lahat ng narito ngayon, kayo na mga OFW, tayo na lumilikas o naninirahan sa ibang bansa, lagit may isang aspeto ng ating buhay na lagi tayong martir, nagbubuwis ng dugot pawis, ng hirap, para lamang makapagbigay buhay sa iba. Amen. Pakitingnan nga ang katabi mo, martir ka ba? Sino ang gustong sumunod kay Lorenzo at Pedro sa inyo? Wala ho? Wala nagbo-volunteer? Ang pagiging martir po, hindi naman kailangang mamatay na sinaksak o binitim patiwarik. Ang pagiging martir po, madalas ay may anyo ng sakripisyo at pagkamatay sa sariling kagustuhan para ang pangarap ng iba ay makamtan. Yun po ang pagiging martir. Namamatay sa sariling kagustuhan para yung buhay ng pamilya, ng mahal sa buhay, ay umusbong at magkaroon ng bunga at tagumpay. So again, I ask you, martir ka ba? Pakitanong ang katabi mo, martir ka ba? Lahat ho kayo martir. Lahat ho kayo ay may sakripisyong ginagawa. Ngayon pong pangalawang gabing ito ng ating misyong Pilipino, puntahan naman natin yun. Nung una po, nung kagabi, nakita natin yung mga hati at hapis ng pagiging OFW. Ang mga pagkakahati at dalamhati ng ating buhay. At yung mga pagkakahati at dalamhating ito po'y tumutuloy madalas sa mga sugat na nagpapahirap sa ating puso at kalooban. Pagkahinati mo ang puno, ang anumang bagay, pag hinati mo ito, halimbawa ho, pag tinaga mo ang isang puno, ano ang nangyayari? Umiiyak siya. Tama po. Umiiyak siya, may dagta na lumalabas sa kanya. Kahit anuman, hayop, isda, o kung anuman, pagka may sugat, laging may dumadanak na dugo. Kaya ang tanong natin ay, paano natin hihilumin ang mga sugat na dulot ng ating mga pagkakahati at ng ating mga dalamhati? Unang tanong po sa gabing ito, ano yung pinakamahirap na pinagdaanan mo sa iyong pamamalagi dito sa Abu Dhabi? Ano yung pinakamahirap? Alam ko marami yan.
At mahaba yan. Pero siguro sa maiksing pagninilay at pagbabalik tanaw para sa'yo, anong pinakamatinding hirap na dinaanan mo sa iyong pamamalagi sa bansang ito? Pwedeng pakitingnan ng katabi, sharing po ulit tayo. Share. Anong pinakamahirap, kapatid, na dinaanan mo sa iyong pamamalagi sa Abu Dhabi? Kung hindi kayo komportableng sabihin, wag. Mamaya pagchismisen pa kayo niyan eh. Pero kung may tiwala kayo sa katabi nyo, magbukas kayo ng puso. Pero pag wala kayong tiwala, tumahimik na lang kayo. Sige. Ibig sabihin, pag hindi kayo nag-uusap, ang ibig sabihin nun, wala kayong tiwala sa isa't isa. Sige. Hindi naman. Minsan, hindi ka lang talaga komportable na magbahagi. Kasi mahirap naman talaga yung tanong, ano yung sabihin nating mabigat, pinakamadugo na pinagdaanan mo sa Abu Dhabi? Manghuhula lang ako. Tingnan mo lang kung tama ang hula ko. Una, siguro yung contract mo, hindi naman yun yung in-applyan mo at trabaho mo ngayon. Tama? Siguro, hindi naman yun in-applyan mo eh. Pero iba naman ang nakbigay sa'yo. Siguro ay nakaranas ka ng pang-aabuso, verbally or whatnot. Siguro ay hindi ka makahanap ng matutuluyan o kaya ang isa sa pinakamahirap na sugat, nandito ka pero hindi ka makauwi dahil namatay ang mahal mo sa buhay. Siguro isa sa pinakamahirap yon na sugat na gusto mong umuwi pero hindi ka makaalis. Ayon po sa mga pagsasaliksik at mga pag-aaral, the hidden wound, ang natatagong sugat sa ating mga OFW ay yung tinatawag nating ambiguous loss. Ulitin nga po natin, ambiguous loss. Sa Tagalog, ang hindi mo maintindihang nawala. Andyan pero wala. Ambiguous loss, andyan, pero wala. Ano ang mas gusto mo? Andyan, pero wala? O wala, pero andyan? Pakitanong ang katabi mo ulit. Kwentuhan tayo. Alin ba mas gusto mo? Yung andyan, pero wala? O wala, pero andyan? Pwede ring Indian. Marami tayo dito niyan. Ang pinakamahirap na pinagdadaanan ng isang OFW ay, sabi ng mga pag-aaral, ang taong mahal mo ay buhay, pero hindi mo maramdaman. Buhay siya, pero hindi mo ramdam. Pakitanong ang katabi mo, ramdam mo pa ba? O hindi na? Ito ang pinagmumulan ng pinakamalalim na kalungkutan ng marami sa atin. Maaring hindi totoo sa lahat ito, pero ayon lang sa mga pag-aaral, pag tinatanong nila ang mga nagtatrabaho sa ibang bansa, ang pinakamahirap na harapin sa kanilang buhay ay andyan pero wala. Andyan ka, pero wala ka din. Sa makatuwid, 3 bagay ang dapat nating tingnang mabuti ngayong gabi. At hayaan po ninyo na pagnilayan natin ito. Ano yung 3 bagay na dapat nating isaalang-alang para maghilom ang mga sugat na dulot ng ambiguous loss? Nang hindi nating maintindihan na pakiramdam na
narito ako, buhay pa, pero parang patay na, sapagat hindi ko naman sila maramdaman at hindi rin naman nila ako maramdaman. Unang bagay, ano ang pamamaraan natin ng pagtanaw at pagharap sa paghihiwalayan at sa hindi maintindihang presensya? An ambiguous absence, na alam mong meron pero wala. Alam mong andyan pero hindi mo ramdam. There is that separation existentially, meaning there is physical separation. But more than that, there is an emotional separation and gap and distance. Isang bagay na dapat nating harapin sa ating sarili. Andyan pero wala. Magkasama pero hindi magkatugma. Magkahiwalay pero hindi magkasama. Ambiguous loss and separation. Pangalawa, dapat din nating harapin na minsan hindi nagkakaroon ng pagkakaintindihan yung mga nakatatanda at mga bata. There is an intergenerational emotional gap that exists, or rather, a gap that is difficult to bridge. May mga pagkakataon na hindi nagkakaintindihan ang tatay at anak, ang anak sa ina, ang mag-asawa sa isa't isa, ang lolo at apo, ang apo sa kanyang tita, at kung ano-ano pa. Hindi nagkakaintindihan. At pangatlo, nagkakaroon ng kultura sa pamilya na tiis-tiis na lang at hindi na pinag-uusapan ang mga dapat harapin sa buhay. There is a cultural silence because we think if we talk about it, hindi rin naman makakatulong. Tatlong bagay na pwede nating pagnilayan ngayong gabi. Una, how do you deal with that ambiguous loss in your heart? Na hindi mo maintindihan kung andyan ba, buhay pa ba, meron pa ba o wala na. Pangalawa, hindi nagkakaintindihan kahit nagsisikap na mag-usap, pero hindi talaga nagtutugma at hindi nag-aabot ang kanilang mga puso at kalooban. At pangatlo, paano natin babasagin ang katahimikan na hindi natin mabasag-basag kasi wala nang gustong makipag-usap o wala nang gustong tumulay o magbukas ng sarili sa isa't isa. There is that ambiguous loss na hindi natin maintindihan. There is that misunderstanding that we cannot bridge. And there is a closed door that we cannot break. And sometimes, we just give it all up and say, wala na. Buhay pa, pero patay na. May aandap-andap na siya, pero pawala na rin. Masakit yon at mahirap tanggapin yon sa sarili. Simulan natin. Separation and ambiguous loss. Ang layo ay nagdudulot ng lungkot na mahirap ipaliwanag. Hindi malinaw kung paano maghihilom dahil andyan pero wala. Andyan naman Andyan naman ako para sa inyo Pero bakit parang wala? Sa pananaw ng isang anak, andyan naman si daddy at mommy Bakit parang wala? Absence and presence. How do you navigate these two realities in your life? At hindi lang po ito yung dahil may nasa Pilipinas at may nasa Abu Dhabi. Kahit magkakasama tayo sa iisang bubong, madalas sa hindi, there is that ambiguous loss and absence that we cannot seem to understand. Anak, bakit ang layo-layo ng loob mo? Anak, bakit di na kita naiintindihan? Mahal, bakit wala nang sweetness natin? Bakit di na tayo nagde-date? Bakit parang andyan ka, pero hindi na kita dama? Hindi na kita ramdam? Pakitanong ang katabi, ramdam mo pa ba? O wala na?
Meron po akong parishioner, hindi po dito sa Abu Dhabi, sa Pilipinas. Sabi niya sa akin, Father, 10 taon na po kaming mag-asawa na hindi nagsisiping. Isa lang po ang kwarto namin, pero wala na kaming intimacy. Magkatabi lang kami sa kama kasi ayaw naming mahalata ng mga bata. Pero sa totoo lang po, wala na talaga. Pag matutulog kami paggabi, meron siyang lampara, may lampara din ako, may cellphone ako, may cellphone din siya. Minsan may kausap siya, may kausap din ako. 10 taon na, andyan, pero wala. Palagay ko po, hindi lang po kayo ang may problemang ganyan. Maraming mag-asawa, magkasama sa bahay, andyan pero wala. At minsan po, sa ating sarili, nahihirapan tayo na tanggapin ang katotohanan ito na wala na. Akala natin meron. Pero sa totoo, wala. Sabihin nga natin yun, meron o wala? Parang sabong lang eh. Meron pa o wala na? Question, hinarap mo na ba yan? Yang hindi maintindihang andyan pero wala? Natanong mo na ba sa sarili mo, saan nanggaling yan? Pinag-usapan na ba yan? Inilalatag ba yan? O hindi na? Pangalawang dapat nating harapin ngayong gabi, emotional and generational gaps. Sabi ni tatay, padala ko ng pera kasi mahal kita. Sabi ng anak, hindi ko kailangan ng pera, presensya. Hindi nagkakaintindihan. Pareho nyo namang mahal ang isa't isa, pero hindi tumatawid. So tanong, meron bang gap? Yung una, doubt. Duda ka kung meron pa ba. Yung pangalawa, gap. Parang ang layo. Hindi mo na makonekta. Mga magulang, kilala pa ba ninyo mga anak nyo? O matagal na silang umalis kahit nandyan pa sila sa kabilang kwarto? Minsan po, may kausap ako, isang parishioner ulit, hindi naman dito sa Abu Dhabi. Ang sabi sa akin, Father, nung 18 years old yung anak namin, umalis na ng bahay, hindi na nagpakita. Sabi ko, ano yon? Desaparecido? Ang desaparecido po yung naglaho na lang ng walang trace. Sabi nila, hindi po. Nakikita po namin siya sa mall, nakakasalubong namin. Pero 20 years na po siya na hindi bumabalik sa bahay. From 17 hanggang ngayon, 20 years na, hindi na siya umuuwi. So tinanong ko, ano nangyari? Nag-abot ba kayo? Sinubukan nyo ba na puntahan o kausapin? Sabi nila, opo, sinubukan namin. O anong nangyari? Anong dahilan daw? Bakit siya umalis? Ang sagot sa akin, hindi rin namin maintindihan, Father. Baka gusto nyong tanungin. Tinanong ko nga. Akala niya, hindi ko gagawin eh. So sinubukan ko nga na mag-reach out doon sa lumayas na anak. At nung kinausap ko ng masinsinan, naintindihan ko yung bata at ang sabi ko sa kanya, huwag ka nang uuwi. Kasi minsan, hindi naman yung bata may problema eh. Kayo din, mga magulang.
Baka kailangan din nating siyasatin ang ating mga sarili. Baka naman hindi tayo talaga nagkakaintindihan kasi lagi mong sinasabi sa mga bata, itong laging sinasabi ng mga matatanda, papunta ka pa lang, pabalik na kami. Ang sagot ng mga bata, ba't di tayo nagtagpo? Minsan, kailangan nating intindihin kung saan nanggagaling ang bawat isa. For me, the most important question is not, why did you do that? Bakit mo ginawa yan? O bakit mo ginanito kami? Ang pinakamahalagang tanong ay, hindi yung bakit mo ginawa yan. Ang mahalagang tanong lagi, kapag nakikipag-usap ka sa isang tao ay, saan ka nanggagaling? Gusto kong maintindihan. Kasi pagkaunang banggit mo pa lang ng tanong sa anak mo, ba't mo ginawa yan? Mali yan ah. Natural, hindi na magsasagot ng maayos yan. Pabalang na yan, o lalayasan ka na yan. Kung gusto natin mas maayos na pag-uusap, kailangan baguhin yung tanong. Hindi yung bakit ka ganyan, o bakit mo ginawa yan. Baguhin ang tanong at sabihin, gusto kitang maintindihan, saan ka nang gagaling? Handa akong makinig. At yun ang pangatlong punto na kailangan nating alisin sa ating pamilya kung gusto nating mahilom ang pamilya natin. We have to remove the culture of silence. Yung pagtitiis, tama po yan eh. Tiisin na lang para sa pamilya. Pero madalas sa hindi, ang tahimik na pagtitiis ay hindi ho kabayanihan. Minsan, ito ang dahilan ng mas lalong pagdurusa. Kasi sinasabi natin minsan, tiis-tiis na lang, hayaan mo na lang, maaayos din natin yan. Hindi po. Walang maaayos kung hindi natin subukan na tanungin ang isa't isa, okay ka pa ba? Hindi maaayos kung hindi tayo magsimula ng tanong na gusto kitang kausapin para magkaintindihan tayo. May panahon ako, kailan ka pwede? Kailan mo sinubukang tanungin ang iyong asawa, ang iyong anak, ang iyong kamag-anak, at tinanong sila, pwede ba tayong mag-usap? Usap tayo. Hindi lang si Boy Amundang nagtatanong nun. Tayo din lahat. Usap tayo. Pakisabi sa katabi mo, usap tayo mamaya. Kailangan basagin natin yung kultura ng tahimik na lang para walang away. Huwag na lang magsalita para walang gulo. Tiisin na lang para sa pamilya. Mali din po yun minsan. Ang pagtitiis, kalaban po yun ng paghilom. May mga panahon at may mga pagkakataon na dapat mong basagin ang nakabibinging katahimikan sa inyong mag-asawa. Matagal nyo nang winawalang bahala yan, hindi nyo pinapansin, hindi nyo nararamdaman, nagnanaknak na ang sugat at darating ang panahon, hindi na kaya sa gamutan yan. Sabi ng isang psikolohista, James Hillman ang pangalan, sa wikang Ingles, ang sabi niya, a symptom suffers most when it doesn't know where it belongs. A symptom suffers most when it doesn't know where it belongs. Ang ibig sabihin ay, ang sintomas ng sakit, hindi mo mabibigyan ng lunas kung hindi mo alam kung saan nanggagaling yan. Marami sa atin, marami ng sintomas na may sakit ang pamilya. Marami ng mga red flags sa mga relationship natin sa pamilya. Pero ang diagnosis natin, okay pa kami. Wala namang problema. We sweep everything under the rug and we think and we pretend that everything is fine when in fact,
It is not. Kailan kayo mag-uusap? Kailan nyo babasagin ang katahimikan? Kailan nyo aabutin ang isa't isa para makinig ulit at tanungin, gusto kitang maintindihan, saan ka nang gagaling? Pakitanong sa katabi, saan ka galing? At sa bahay, pero laliman pa natin ang sagot. Sa totoo lang ngayong gabi, saan ka nang gagaling? Where are you coming from? Are you coming from a house of pain, a house of disappointment, a house of loneliness, a house of sadness? Where are you coming from? Kasi pag hindi mo alam kung saan ka nang gagaling, gagawa ka ng mga medication at intervention na hindi naman pala yun ang solusyon. Kapatid, baka may problema na, misdiagnosis pa ang ginagawa natin. Panahon ngayong gabi, pakaisipin at pakiramdaman, nasaan kami ng aking mga anak? Nasaan kami ng aking asawa? Nasaan ang aming pamilya? May sugat ba na kailangang gamutin? May pagkakalayo-layo ba na kailangang itulay? May katahimikan ba na kailangang basagin para makapag-usap na muli? Sabihin ulit sa katabi, pwede ba? Usap tayo mamaya. Anak, sabi ni Father, usap tayo mamaya. Panghuli, paano natin hihilumin ang ating mga pamilya at mga sarili? Pasensya na po. Lahat po ng mga nabanggit ko, introduction pa lang. So, sorry po So, tatapusin ko ito in 5 minutes. Promise. So, ano yung mga dapat nating harapin at wag nating iiwasan? 3 bagay din. Madali lang po ito. Una, harapin po yung emotional disconnect. Kailangan mag-usap, basagin ang katahimikan, kumonekta ulit sa isa't isa. Kung nasa Pilipinas, tawagan, mag-video call, mag-email, mag-text, mag-message. Pangalawa, minsan nagkakaroon ng confusion sa role sa pamilya. Minsan hindi na alam ng tatay na tatay pa ba siya, hindi alam ng nanay na nanay pa ba siya, o hindi rin alam ng anak na siya pala ang anak sa pamilya. Minsan yung mga anak ang nagiging tatay at nanay, at minsan nagkakaroon ng role reversal, ang mga nanay at tatay ay parang mga bata na bangayan ng bangayan, yung mga kanilang mga anak nakatingin lang sa kanila, umiiling at sinasabi sa sarili, ano bang magulang meron kami? Pangatlo, kailangan nating harapin, kapatid, kung meron tayong lungkot at pagkabalisa na hindi natin napapansin. Unacknowledged grief that longs for attention. Yung emotional disconnect, gusto kong bumawi, pero parang huli na. Pagmamahal na hindi maramdaman dahil sa distansya at takot, kaya tuloy pinapabayaan mo na lang na malayo ng lumayo ang loob ninyo sa isa't isa. Kasi sumuko ka na. Suko na ako sa asawa ko, suko na sa anak ko, ayaw ko na. Disconnect na tayo. Wala nang wifi. We are not connected anymore. Sa ating mga papel na ginagampanan sa pamilya, hindi na natin alam kung sino ang magulang, sino ang anak. Habang wala ang anak o ang magulang, lola o tita ang tumatayong magulang. Pag-uwi sa bahay ng totoong nanay o tatay, nagkakaroon ng banggaan kasi hindi na nila alam kung ano na nga ba ang pamilyang ito. Sino na ba ang tatay o nanay sa pamilyang ito? Hindi na nagkakasundo,
Kasi ang tawag nga nila, mekos-mekos na. Sa loob ng pamilya, labo-labo na, wala ng order, wala ng papel na ginagampanan. Lahat may lungkot, pero bihirang pag-usapan. At hindi lang ang umaalis ang sugatan, lahat ay apektado rin. Kapag kamay nalulungkot, pagka may problemado, apektado ang lahat. Sabi natin mga Pilipino, sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Huwag nating iwalang bahala ito, harapin ang mga bagay na ito sa ating sarili, sa ating pamilya. At panghuli, ayan, huli na po. Paano natin hihilumin ang pamilyang sugatan, ang pusong nagdurugo, ang damdaming hindi maipaliwanag? 4 na bagay ang pwede nating gawin. Una, alagaan mo ang sarili mo. Ang unang gagawin mo, kagaya nga ng sinasabi sa eroplano, bago malagyan ng oxygen ng bata, ilalagay mo muna ang mask sa sarili mo. You have to begin by caring for yourself. Pangalawa, we have to communicate regularly and constantly. Pangatlo, we have to celebrate our little victories and wins together. At pang-apat, we must find support in the community. Isa-isahin natin sa mabilis na paraan. Care for the self. Sabi po, you cannot pour from an empty cup. Hindi makakapuno ang basong ubos na at said na. Alamin kung kailan ka pagod, nalulungkot o nai-stress. Ang pagtanggap sa nararamdaman ay hindi kahinaan, kundi karunungan. Maglaan ng oras para sa sarili, kahit 10 minuto. Magdasal ka, maglakad-lakad ka, magsulat-sulat ka. Libangin mo ang iyong sarili. Hindi sa bisyo, sa pag-inom o sugal, kung hindi sa pangangalaga ng iyong sarili. You have to care for yourself. Alagaan mo ang sarili mo. Pakisabi sa katabi mo, pahinga ka naman. Nagpapahinga pa ho ba kayo? Huwag niyong pagurin masyado ang sarili niyo. Huwag niyong abusuhin ang kalusugan niyo. Kasi pag yan nang nawala, pag yan nang nasira't bumigay, wala ka ng ibang gagampanan pa dahil wala ka na. Pangalawa, sa pangangalaga sa sarili, kailangan mo din na abutin ang iyong mga mahal sa buhay. Communicate, communicate, communicate. Connect, connect, connect. Kwentuhan, kwentuhan, kamustahan. Sa sikolohiya po, sa Pilipino, meron po tayong tinatawag na salo-obin. Saluhin ang loob. Ang saloobin ng bawat isa, saluhin ng bawat isa. Yung pong tinatawag nating saloobin. Saluhin mo ang loob ko. Magkwentuhan tayo. Maglaan ng oras para sa kwentuhan ng damdamin at nararamdaman. Tanungin ang sarili, anong pinakamimiss mo sa akin, anak? Anong mahirap sa pagiging malayo, anak? Pag-usapan natin ang mahihirap na mga tanong. Kasi pag hindi natin pinagkwentuhan yan, pag tinago lang natin sa loob yan, pag hindi natin sinalo ang loob ng isa't isa, darating ang panahon, magpapatong-patong, patong-patong yan, at hindi mo na alam kung alin ang uunahin at paano kakargahin ang lahat ng yan. Hanggat maaari ikwento mo. Minsan natatakot tayo, ayaw ko nang mamroblema sila, ayaw ko nang mag-alala sila. Mali. Sa iniisip mong ayaw silang mamroblema, sa totoo lang, mas lalo mo silang binibigyan ng problema. Di ba ganyan?
si nanay matiisin, si tatay sobrang sakripisyo. Hindi niya iniinda yung kanyang nararamdamang sakit sa kanyang sikmura. Ganyan po ang nangyari sa nanay ko. My mother never told us about her sickness, but she had pain in the stomach for a long, long time. Nalaman namin, stage 4, gastric cancer ang nanay ko. Sa isang buwan, wala na siya. Tinatanong namin si mama noon, Ma, ba't di mo naman sinabi sa amin? May nararamdaman ka. Sabi ng nanay ko, the ever martyr mommy, para hindi na kayo mamroblema, ako na lang. Kahanga-hanga po yun. At hindi ko po isinusumbat sa nanay ko yon. Pero sa isang banda, nalulungkot din kami. Sana sinama mo kami sa problema mo. Andito naman kami. Communicate. Saluhin ang loob para ipahayag ang saloobin. You have to communicate regularly. Not just news, not just thoughts, but communicate your heart. And listen with the ear of your heart. Kasi pag walang handang makinig, wala ding gustong magkwento. Third, celebrate together. Kailangan magkaroon ng ritual bilang pamilya. Pray together. May mga online mass naman po. And inaanyayahan ko kayo sa Santa Maria Goretti. Meron kaming 7 a.m. mass lagi sa Maynila. Bakit di mo sabihin sa anak mo, anak, mag-o-online mass ako kay Father Jason o kay Father Dave. Sabay tayo. Comment ka, mag-comment din ako. Dasal ka, dasal din ako. Let's do that together. Nasa bahay ka man, nasa trabaho ka man, isang comment mo lang anak, kukomentan ko din, i-heart ko din, nagkaintindihan na tayo. Ibig sabihin, nagdasal tayo together. Amen. You can be creative in the rituals that you can make for your family. Weekly video or kamustahan habang kumakain, a monthly gratitude letter to your loved ones, a welcome home ceremony and whatnot. There are many things we can do. The most important thing is we celebrate together, no matter how small or big the victories are. And then last, community. So 4 lang po ito. Care for the self, communicate constantly, celebrate together, and last, find a community, a group, a ministry that will serve as your support. Healing happens faster in safer spaces. Makilahok sa mga grupo ng simbahan. Sa inyo po na mga bago lang sa Abu Dhabi, hanap po kayo. Nandyan po ang Legion of Mary, nandyan ang El Shaddai, nandyan ang mga lectors, altar servers, mga Eucharistic ministers, nandyan ang mga CFC, MFC, nandyan ang mga Light of Jesus, at iba pang mga grupo. Sali po kayo. Kasi pagka nag-iisa tayo, mahihirapan tayo. Ang paghingi ng tulong ay lakas, hindi kahinaan. Amen. 4 na bagay ang gagawin para kahit malayo tayo, maghihilom ang ating kalooban. Care for yourself. Always communicate and connect. Find the community and celebrate. Huwag hong mag-iisa sa paglalakbay. Higit sa lahat, ang Diyos ang kasama natin. Sama-sama tayo sa pagdarasal, sa pagtitiwala.
Pangwakas, kunin po natin ang ating mga leaflet, ang ating mga brochure. Isulat po natin sa gabing ito, in the spirit of openness, of transparency, and communication. Doon po sa likod, sa inyong pangakot pagtatalaga, isulat po ninyo, isang bagay na matagal kong hindi sinasabi sa pamilya ko, na gusto kong sabihin sa kanila. Isang bagay na matagal ko nang kinikimkim, na gustong-gusto ko nang sabihin sa mahal ko sa buhay, sa Pilipinas man o dito, ngunit hindi ko nagawang sabihin. Ang tanong ko sa iyo, kailan mo sasabihin yan? Pagpatay ka na? Bakit hindi ngayon? Minsan, ang unang hakbang ng paghilom ay ang paglabas ng matagal ng itinatago sa puso't kalooban. Mga kapatid, sa pagtatapos ko po, isulat po ninyo sa papel na yan, isang bagay na gusto mong sabihin sa mahal mo sa buhay na hindi mo pa nababanggit sa kanila. Baka ngayong gabi, ang panahon na binibigay sa iyo ng Panginoon. At kung may lakas ng loob kayo, picturean nyo yan, send nyo.